Ako po si Adrian Lloyd Birimio, ika-9 na pangkat. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang tungkol sa mga bilaan, mansaka at mga mamanhwa. Ang Pilipinas ay isang bansa na mayaman sa kultura at tradisyon, at isa sa mga dahilan nito ay ang pagkakaroon ng iba't ibang pangkat ng mga katutubo. Ang mga bilaan, mansaka at mamanhwa ay 3 sa mga pangkat na ito. Bawat isa ay may sariling matatanging kultura, paniniwala at pamumuhay. Ang mga bilaan. Balaan ay isang pangkat ng mga katutubo na matatagpuan sa mga lalawigan ng South Cotabato, Davao del Sur at Sultan Kudarat sa Mindanao. Kilala sila sa kanilang mahusay na paghahabi, pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Ang kanilang mga tradisyonal na paniniwala ay nakasentro sa kalikasan at mga espiritu. Mayroon silang sariling wika at mga ritual na nagpapakita ng kanilang malalim na pag-unawa sa kanilang kapaligiran. Halimbawa na dito ay ang Tiboli. Ang Tiboli ay isang sabpangkat ng balaan na kilala sa kanilang mahusay na paghahabi ng mga tinalak. Isang tela na gawa sa abaka na may magagandang disenyo. Sunod na yung Ubo. Ang Ubo ay isa ring sabpangkat ng mga balaan na matatagpuan sa hilagang kanluran ng South Cotabato. Sunod dito ay ang Mansaka. Ang mga Mansaka ay isa pang pangkat ng mga katutubo na matatagpuan sa hilagang silangan ng Mindanao, partikular sa mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao Oriental at Compostela Valley. Kilala sila sa kanilang mga kasanayan sa pagsasaka, pagbimina at pangangaso. Meron silang sariling wika at mga ritual na napapakita ng kanilang malalim na koneksyon sa kanilang lupain. Halimbawa na dito ay Mansaka ng Davao. Ang mga Mansaka ng Davao ay kilala sa mga tradisyonal na kasuotan, lalo na ang mga malong na ginagamit ng mga babae. Ang sunod naman ay ang Mansaka ng Compostela Valley. Ang mga Mansaka ng Compostela Valley ay kilala sa kanilang mga kasanayan sa pagmimina at pagsasaka. Ang huli ay ang Mamanhwa. Ang Mamanhwa ay isang pangkat ng mga katutubo na matatagpuan sa lalawigan ng Surigao del Norte at Surigao del Sur sa hilagang silangan ng Mindanao. Kilala sila sa kanilang mga kasanayan sa pangangaso, pangingisda at pagsasaka. Ang Mamanhwa ay pinaniniwala ang kabilang sa mga matatandang katutubo sa Pilipinas na posibleng nagmula noong 50,000 taon. Ang kanilang mga ninuno ay maaaring nagmula sa Proto-Malay na populasyon ng Sundaland o mula sa Negrito ng Borneo, Sumatra at Malaya. Halimbawa na dito ay Mamanhwa ng Surigao del Norte. Sila ay kilala sa kanilang mga kasanayan sa pangangaso at pangingisda. Ang Mamanhwa ng Surigao del Sur naman, sila ay mga taong bundok na itim ang balat, maliit ang kurba, kulot ang buhok, matangos ang ilong, at may itim na mga mata. Sa pangkalahatan, ang mga ito ay maikli na may average na taas na 1 hanggang 1.5 metro. Sa Mindanao, ang Ayeta ay kilala bilang Mamanhwa na ay naninirahan sa hilagang silangan ng mga lalawigan ng Surigao at Alusan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Kersaril Ella Mora sa siyam na pangkat. Ngayon, itatalakay natin ang Kaamulan Festival. Isang taunang selebrasyon sa probinsya ng Bukidnon. Ang Kaamulan ay ginaganap taon-taon sa lalawigan ng Malabalay City. Ang kahiseran ng probinsya mula sa ikalawang kalahati ng Pebrero hanggang Marso 10 na sa huling petsa ay minamarkahan ang anibersaryo ng pagkakalikha ng Bukidnon bilang isang lalawigan noong 1917. Paglalarawan at pagkilala sa lugar. Kilala ang Bukidnon bilang Pineapple Capital of the World. Ang malamig na lugar na ito ay lalong nakapag-engganyo ng mga turista mula sa malalayong lugar at mga karatig na lugar. Paglalarawan sa mga tao. May 75% ng populasyon ng Bukidnon ay Pilipino at 5% naman ay mga Britanyo, Amerikano, Indonesia at Sino at Koreano. Ilan sa mga banyarang ito ay mga mangangalakal at mga nagnegosyante at ilan naman ay mag-aaral, nagsasaliks o kaya may relihiyong misyon at usapi sa turismo. Iba pang etnikong grupo at paraan ng pagdiriwang ng Kaamulan.
Bawat taon tuwing buwan ng Marso, ang Bukidnon bilang sentro ng Pinayan sa Pilipinas ay nagdiriwang na ang Kamulan Festival. Ito ay pistang etnikong kultura. Ang kalawagang kaamulan ay mula sa wikang Bukidnon binukid na amul na nangangahulugang lipunan paggitipon. Ito rin ay nanghulugang ritual ng mga dato tulad ng seremonya sa kasal, piyesta ng pagsasalamat gaya ng pag-ani, kasunduang pangkapayapaan at iba pa. Kultural na grupo kasapi na sa Kaamulan Festival. Ang mga Manobo. Nang bibilang sa orihinal na Protong Philippine stock ang mga taong Bukidnon. Kahit di na ang grupo ng Bukidnon ay watak-watak, nangingibabaw pa rin ang isang tradisyon ng bawat grupo. Ang Arumanen. Manobo ay makikita sa probinsya ng Hilagang Cotabato. Sila ay napabilang sa orihinal na Protong Philippine stock. Ang dialekto ng Bukidnon ay Binukid. Sila ay mangging kaligatan at may maitim na buhok. Kalamtaman lamang ang taas, 5 talampukan nila at hindi pango ang ilong. Ang terminong Higaunon, nangangahulog ang people of the wilderness. Hindi lamang sa probinsya ng Bukidnon ang kanilang tirahan, kundi pati na rin sa Agusan del Sur at hanggang ng Misamis Oriental. Ang Matig Salug. Grupo ng Bukidnon na makikita sa lamhak ng Tigwa, Sulog, San Fernando. Nang hulugang mga tao sa ilog ng Salog, ang Matig Salug. Talaandig. Kahit na sa malakas na pagpapasok ng modernasyon, ang paghahagong tinarayang populasyon sa Talandaig ay mahigit sa 100,000. Ang mga miyembro ng grupo ay makikita sa barangay at posibilidad ng bundok Kitangkad. Tigwahanon. Mula sa salitang gwa o scattered sa Ingles at mula sa ilog ng Tigwa na kung saan sila nakatira. Ang Umayamnon. Nakatira sa may ilog ng Umaran sa probinsya ng Bukidnon. Kilala ang tribong ito sa kanilang pagkamahinhin, matalag kung magdesisyon at eksperto sa global. Mga katutubong instrumento. Ang musika ay nagkaugat na sa kultura ng mga Bukidnon, may talak na tunog at awitin ng pagpakilala sa kanilang kultura ang kanilang musika. Ang agong, ginagamit bilang pantawag sa lahat ng mga miyembro upang magpulong maliban dito. Kung may sayawan o paglabasan ay ginagamit rin ito. Ang tambol, ito ay gawa sa hanggag na kahoy. Ginagamit ito tuwing may festival at tinututog sa pamamagitan ng paghampas sa dulo ng patpat na pantabol. Ang bantola, gawa sa kawayan na may makahirarang lianang butas sa gitna na may isang string. Habang sumasayaw ang mga mananayaw ay pinaghampas ito upang makabuo ng kakaibang tunog. Ang kutyapi, tinatawag din itong kudyapi. Ito ay parang gitara na may mahabang leeg at may isa o dalawang kwerdas. Kinakaskas ito upang tumagintik ang tunog na nilika nito. Ang kuratong, pinagtutugtog kung may bisitang parating sa kanilang lipunan. Isa rin itong transmisyon ng mensahe o koda mula sa isang tao o grupo na patungo sa iba pang miyembro ng tribo. Ang palala, ito ang tawag sa plota sa Bukidnon na may 8 butas na tinatakpan kung pinatutog sa pamamagitan ng pag-iip sa dulo ng kawayan. Ang panlandag, parang plota ngunit walang butas sa tagiliran nito. Lumilikha ito ng matinis na tunog. Ang kubing, ito ay mahabang makitid na manipis na piraso ng kawayan. Ito ay maliit na butas sa gitna na may iba't ibang tunog ang tunog. Ang talapak, isang kalahating hiwa ng kawayan at isa pang pirasong manipis na kawayan na pinagkalatog upang makalika ng tunog na halos magkahawig sa tunog ng palakpak ng kamay. Ang lantoy, ito ay gawa sa kawayan na may 3 butas ang tinutugtog sa pamamagitan ng bibig. Tinatawag din itong badtek. Ang lebpad,
Isang kalahating hiwa ng kawayan at isa pang pirasong manipis na kawayan na pinagkalatog upang makalikha ng tunog na halos magkahawig ang tunog ng palakpak ng kamay. Katulad lang ito sa Ang Talapak. Etnikong awitin. Pinakasikat na epiko sa Bukidnon ang Olaging. Isa itong katutubong epiko na may iba't ibang berso. Nilalaman ng epikong ito ang tungkol sa agrikultura ng Bukidnon. Ilan sa mga etnikong sayaw. Kilala ang kakaibang estilon sa pagsasayaw ng Bukidnon sa tadyak, inadayog at paggalaw ng kanilang katawan. Ang sayaw ay may mga kahulugang mensahe na nauugnay sa lipunang ginagalawan ng isang tribo. Ginagawa ang pagsayaw nito sa pamamagitan ng ekspresyon ng mukha, kumpas ng kamay at galaw ng buong katawan at tamang padyak ng paa. Mga etnikong damit at kagamitan. Mahalaga ring malaman ng mga etnikong pananamit ng tribo sa Bukidnon ang mga disenyo, kulay at pagkahilera ng mga simbolo na ay may mga laking kahulugan. Hinati sa dalawang grupo ang pananamit. Dato o leader ng tribo at bae o asawa ng isang dato. Ang isang dato ay nakasuot ng pang-itaas na may mahabang manggas ang kwelyo at mahaba rin ang pantalon. Mas marami ang kulay na pula, itim o asul at may palamuting pinanghalo ang kulay pula, itim, asul, dilaw, berde at puti. Magandang araw. Ako nga pala si Ilearnshin Gomera at tatalakayin natin ngayon ang mga Mandaya. Ang wika at kultura ng Sanggab, Caraga sa Davao Oriental. Ang mga Mandaya ay nakatira sa Davao Oriental, partikular sa Sanggab, Caraga at Barangay Pichon. Dito sa mga pook na ito ay matatagpuan mo ang maraming mga Mandaya na hanggang ngayon ay naipreserve ng maayos ang kanilang mga paniniwala at kultura. Bagamat may mga pagbabago man dito, makikita mo pa rin ang kanilang kultura at paniniwala na atin pang tatalakayin sa susunod na mga slides. Ang Mandaya. Ang salitang Mandaya ay nahahati sa dalawa. Ang man na ang ibig sabihin ay tao at daya na ang ibig sabihin ay itaas na bahagi ng ilog. Sila ay natatagpuan sa mga bulubunduking parte ng Katimugang Mindanao, sa Davao del Norte, Compostela Valley, Agusan del Sur, at Davao Oriental. Ngunit, sa lahat ng lugar na nabanggit, sa Davao Oriental ang may pinakamaraming Mandayang nakatira, na sinasabing tinatayang nasa 300,000. Ayon kay Ernesto Corino, ang mga Mandaya ay walang kaibahan sa ibang tribo sa sosyal na gawain at pananampalataya. Ngunit, may nakita pa rin mga paniniwala ang mga mananaliksik na nagpapatunay na sadyang naiiba sila. Halimbawa nito ay ang proseso ng panganganak, pagpapakasal at pag-aasawa. Sa kanila ay ang pagbibigay ng kaalaman ay mahigpit na ipinagbabawal, lalo na ang kaalaman sa panggagamot. Sa kadahilan ng baka mawalan daw ito ng bisa dahil ito ay pinaniniwalaan nilang may kinalaman sa mga espiritu. Ang panawag-tawag naman ay isang ritual na ginagawa para sa ligtas na paglalakbay. Ang mga Mandaya ay may maraming mga ritual na isinasagawa para sa mga iba't ibang aksyon gaya ng paglalakbay, at isa nandito ang panawag-tawag, na kung saan ang baylan ang gumagawa ng mga ritual sa kanila.
Mga halimbawa nito ay ang paglalakbay, masaganang ani at pagpapagaling ng may sakit. Samantala, ang pagpapakasal at pag-aasawa sa paniniwala ng mga Mandaya, ito ay hindi isang bunga ng pagmamahalan ng dalawang tao, kundi ito ay kagustuhan ng mga magulang na ipakasal sa kanilang napupusuang tao ang kanilang anak upang masunod ng kanilang anak ang kanilang yaman. Ang pagpapakasal sa kanila ay hindi lamang biro-biro. Ito ay may sinusunod na kaukulang proseso na kailangan mong sundin, galing sa pinakauna hanggang sa pinakahuli. At ang prosesong ito ay nagsisimula sa pagdali-dali. Dito, nagaganap ay ang lalaki ay kailangang bumisita o pumunta lagi sa bahay ng babae. Pangalawa naman ay ang paggatod-atod. Dito naman, sa bahaging ito ng pamamanhikan na ang lalaki ay magdadala ng mga pagkain sa bahay ng babae. At ang pangatlo naman ay ang pagkagon. Dito, dadalhin na ng lalaki ang kanyang mga magulang upang ipakilala sa pamilya ng babae at kaibigan. Sa panahong ito, ay kailangan ng pag-usapan ang dowry ng babae. Ang dowry, ito ay ang salapi o halagang ibibigay ng lalaki sa pamilya ng babae upang sila ay tuluyan ng maikasal. At ang pang-apat na proseso naman ay ang pagtawas. Dito na nagaganap ay tumutulong na sa mga gawain ang lalaki sa pamilya ng babae. Halimbawa nito ay ang pagsasaka, pag-iigib ng tubig, at pagsisibak ng kahoy. Ang susunod namang proseso ay ang pagbutang ng sukat. Dito, susubukin ang kakayahan ng lalaki ng pamilya ng babae. Sa pagsubok na ito, ang mga magulang ng babae ay magpapahayag ng kanilang kahilingan o sukat. At ang susunod naman nito ay ang pag-olonan. Dito naman nagaganap ay ang lalaki ay magbibigay sa babae ng regalo o remembrance na sasaksihan ng mga magulang at kaibigan ng dalawang panig. Ang pangpito namang proseso nito ay ang pagtotoonan. Ang pagtotoonan, ito ang panahon ng kasalan. Isa itong seremonya na lahat ng tao sa pamayanan ay imbitado. Ito ay gagawin sa bahay ng babae. Aanyayahan din ang mga nangkatadong o ang mga council of leaders at aanyayahan din ang mga mangkatadong o ang council of leaders at ang mga baylan. Ang pangwalo naman, ito ang pagdudulugan. Pagkatapos ng kasal, ang lalaki ay uuwi sa kanilang bahay at iiwan ang babae sa mga magulang. Makalipas ang 3 araw, pwede na silang magsiping sa bahay ng babae sa isang gabi lamang. Pagdadalaan. Dito naman, magaganap ang katapusang proseso ng pagpapakasal at pag-aasawa ng mga Mandaya. Ito ang pag-aasawa na kung saan ang babae ay dadalhin na sa bahay ng lalaki. Sa panganganak naman, dito ay may kaukulang proseso din na naiiba sa ibang tribo ang mga Mandaya.
ito ay may pagkakasunod-sunod na mga hakbang na sinusunod ng tribo ng mga mandaya sa panganganak. Sa pagbubuntis, ang mandayang babae ay palaging pinahaplasan o pinapahiran ng mga halamang gamot. Sa pagbubuntis, ang mandayang babae ay palaging hinahaplasan o pinapahiran ng mga halamang gamot. Pagdating ng ika-5 buwan, ay hinihilot ng manghihilot. Ang mananabang din ay gumagamit ng mga tagalulu, mga bagay-bagay o halaman na pinagsama-sama o pinaghalo-halo para panggamot. Susunod naman ay hinihilot o minamasahe ng mananabang o hilot o komadrona ang tiyan ng isang buntis para mapabuti ang lagay ng bata sa loob ng kanyang tiyan. At para pagdating ng kanyang kapanganakan ay hindi na siya mahihirapan. Pagsapit ng ika-9 na buwan o panahon na ng kanyang pagsisilang, ang mananabang ay magmomonitor hanggang sa isilang na ang sanggol. Pagkatapos naman ito, ang mananabang ay bibigyan ng mga gamit o di kaya pera o hayop bilang pasasalamat. Ang malaking kaibahan ng panganak ng mga mandaya sa ibang tribo ay ito na. Pagkatapos ng 3 araw, ang ina at sanggol ay pwede nang manligo. Ang tubig panligo na gagamitin ay lalagyan ng sagbong o gabon o di kaya dahon ng kalamansi. Naniniwala sila na bukod sa mabango ang sagbong ay pangontra din ito sa panuhot o gaspe. Sa ika-3 araw naman, ang pamilya ay maghahanda na para sa gagawing gunong. Ang gunong ay isang ritual para sa bagong silang na sanggol. At sa kasalukuyan ay sinasabi nila na isang binyag para sa sanggol. At sa ginawang pagbunong naman, ang bata ay ipapakita at ipapakilala sa mga taong dumalo. Maghahanda ng masarap na pagkain. Sa pagdiriwang naman ng kaarawan tayo dadako at kung paano ito ay celebrate ng mga mandaya. Sa tradisyon ng mga mandaya, ang pagdiriwang ng kaarawan ay hindi sinusunod. Kaiba sa ibang mga tribo na ating kinagisnan. Sinasabing tanging mga bunong o mga bagong silang lamang ang kanilang ipinagdiriwang. Dadako naman tayo sa kamatayan at ang paglilibing ng isang mandaya at kung paano ba nila ito isinasagawa. Ang mga mandaya ay naniniwala na kung may namatay, ito ay kinuha o kukunin ni Iboli. Si Iboli ay naninirahan sa ilalim ng lupa at nag-aari sa mga patay. Ito ay ayon lamang sa kanilang paniniwala. Kapag namatay ang isang tao, isang araw lamang itong paglalamayan bago ilibing. Maaaring ilibing sa lupa o kuweba o di kaya'y binibitin sa itaas ng malaking punong kahoy. At yan na. Maraming salamat sa pakikinig at sana kayo ay may natutunan sa ating aralin.